Ito na. Kumpirmado na. Nagdemanda na nga itong taga-Tahol. Ay, pambira. O sige nga, pakilagay nyo dyan. Doon sa mga manunood ng replay at nanonood ng live ngayon, pakilagay nyo ba? Tama ba ang pagkakademanda ni Trillanes kay Attorney Roque, kay Banat Bay, at sa ibang mga SMNI reporters at ibang mga vloggers? Ilagay nyo po dyan. Lagay nyo lang dyan. Tama. At kung mali. Tama bang nagdemanda si Trillanes? Sabi mo, tama, nagdemanda. Mali, hindi dapat nagdemanda. Lagay nyo po sa mga manunood ngayon, grabehan itong mga nangyayari sa Pilipinas. Usong-uso ang road tag. Rodrigo Duterte, pag ikaw ay natag na Duterte, demanda abot mo. Bay, kasalanan na pala. Kasalanan na pala ang maging Duterte ngayon? Nako. Sabi dito, Trililing, nagpapapansin ng eleksyon, baka tatakbo. Tatakbo nga. Ito nga, ako nagtatanong lang sa'yo, Trillanes. Tanong lang ito, Trillanes, hindi ko pa alam kung sino mga idinimanda niya pero wala pa naman ako dyan, wala pa naman. So, pwede pa tayo magsalita patungkol dyan. Trillanes! Ano na naman yan? Sabi nga ni Jeb Rivera, ano na naman, kabulastogan na naman yan, Trillanes. Ito alam mo ang style ni Trillanes, dinimanda niya yung maiingay, o si Attorney Roque, si Banat Bay, SMNI, vloggers. Bakit? Pre-advertisement. Tanong ko sa iyo, Trillanes, kaya ka ba nagdemanda? Kasi nagpapapansin ka, kasi tatakbo ka mayor sa Caloocan. Tanong lang po yan hindi naman siguro bawal na magtanong sa Pilipinas. Hindi ka naman diktador, Trillanes. Diktador ka ba? May martial law ba, Trillanes? Kung wala, nagtatanong lang. Ginagamit mo yung demanda, kaya ang mga pinutukan mo ng demanda, yung maiingay, para libre advertisement ka. Dahil tatakbo ka sa Caloocan. Style mo, bulok. Foto muna. Send it. Yun. Muna kayo saglit lang Mike. Okay na kayo. Ngayong araw po ay magpo-file tayo ng libel at cyber libel cases laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI at yung vlogger na si Banat, ilang pro-Duterte vloggers at trolls, no? At ito ang ating pala desisyon ka, nagdemanda ka lang, trolls na agad. Baka naman ikaw ang troll. Pumatas ka naman, may desisyon na ba ang Korte Suprema? Pala desisyon din to si Trililing no? Oo, troll agad. Locus talking. Sino ba ang kahol ng kahol? Wala ka nga dyan Pambira to si Trillanes Sige, tuloy. Pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon na to. Fake news, laban agad sa'yo. Baka ikaw naman ang fake news. Nako. Ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito inaasahan noong panahon ni Duterte. Tama yung source ko kanina sinabi ko sa inyo na magdedemanda. Ayan nga, tama yung source ko. Kaya lang hindi pa natin ma-confirm. Pero ayan, konfirmado na po nga. One thing ay kasama si Attorney Roque, mga reporters ng SMNI at si Banat Bay at mga vloggers. Ngayon, pakinggan natin kasi kung babanggitin niya yung mga vloggers. Pero as far as I'm concerned, hindi naman tayo nabati. So, back tayo ulit.
Ha? Banata natin tong asong ulol. Sige, go, go, go. Kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Sir, ano po ba yung laman? Ano po yung mga paratang? Ang paratang ng karamihan ay dahil binenta ko na yung Scarborough. No? Binenta Scarborough. Hindi, tatanong lang, magtatanong, hindi ba? Hindi, ako di ko nga alam, binenta mo yan pero hindi ko naman dinidiscuss yan, pero parang parang out of nowhere yung diskusyon mo, Trillanes, parang nagpapapansin ka lang ha? Dahil ba ikaw walang pera, hindi ka makatakbo sa Caloocan, kailangan mo ng syempre yan, kita mo, andyan ang GMA, andyan ang News 5, andyan ang UNTV, grabe itong mga ito, no? Pagpatungkol kay Trillanes, ang sisipag magsiatin. Pagtungkol sa maisog, wala kayo. Pambira, ay nako. Paulit-ulit ito sinasabi, kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon, kakasuha ko na sila. Same din naman, ilang beses na nga pinaliwanag ni Tatay Digo na walang secret agreement, parehas ka rin naman, kau naman, Hindi, may nagsasabi nga ito si iyakin. Hindi, nagtatanong lang, ikaw ba iyakin? Hindi, tanong lang yun kasi pambihira ang lakas mong bumakbak, tapos sige ka si demanda. Ay, naku ka. So, anong mga particular legal possibilities? Libel at cyber libel charges. Libel at cyber libel Estela charges. Servania E. Aquino versus London. Sa Caloocan. Kayo, iboboto nyo po ba yan? Nasa sa inyo. Bahala kayo dyan. Sa mga taga-Caloocan, bahala na kayo magdesisyon dyan. Matatanda na kayo. Alam nyo na gagawin. Kayaga E. Castillo. Table 3 po. Hindi pa napapanoon yung pag-announce dyan. No? Sasabihin natin yung hindi. Again po, Cristina Sebania E. Aquino versus London Kayaga E. Teka muna, nagpe-press ko ng ingay-ingay. Naku naman, Hindi madinig Sige, tuloy. Castillo. Table 3 po kay Fiscal Corpus. Jerry de la Cruz Gambal versus Mark Landan Alvarez and Ashley Puzon Torres. Hindi marinig. Tinatansya niyo raw ba, sir? Tinatansya pa ba natin, sir, para makatulong tayo sa mga constituents natin sa Caloocan kung talagang may intention na po tayo? Kasi di ba yung brother po ay tumakbo rin? Sabi ko nga, hindi yan napapanood sa puntong ito. Basta ngayon, nandito ako para mag-file ng libel at cyber libel. Kasi medyo halata kasi Trillanes Parang halata kasi. Alam mo yung style mong ganyan. Style bulok Charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banat Bay, ilang pro Duterte vloggers at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at libelous statements laban sa akin. Ayan, niliwanag na niya. Banat Bay, Attorney Roque, mga SMNI reporters at iba pang vloggers. So, yun po ang gagawin natin Bakit ngayon. yan lang po kayo nag-file? Ang kaso, Di ba? Isa yun, Ba't ngayon ka lang nag-file? Kasi malapit na 2025. Ikaw naman, Trillanes. So, nagtatanong lang, Tanong lang kasi masyadong malapit yung timing. Ikaw ba ay kilalang papansin sa media? Ikaw ba ay tagatahol ng kung sino? Ano ba talagang nagawa mo? Nagtatanong lamang tayo, ha? Ito po ang election. Ngayon lang po kayo nag-file. Kasi nung last na binigay ni ng reporter, kaya bakit ngayon ka lang nag-file? Tama naman. Kasi mag-i-eleksyon. nila itong mga statement na to, I think a month ago. So doon, nag-gather na kami ng ebidensya at ipafile na ito. Senator, Yun na po. Yes. sabi nila, makatong Jonathan Morales daw, who appeared in the Senate, involved in the plot at House BBM. Nakakonect niyo ba yun? Anong pagkakakilala niyo po dito sa Jonathan Morales? Hindi sa kanya in particular, but ang nakuha namin impormasyon ay yung hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa sa Senado ay parte ng communications plan
in connection with the ouster plot laban kay President Marcos. Pero ano po ang papel ni Jonathan Morales doon sa... Palagay ko, kasama na yan. Ano? Kasi siya yung pinakang bida dito sa hearing ni Bato. Wala namang kasaysay-saysay yung hearing na yan. Issue ng isang vlogger ng Maka Duterte na binigyan niya ng platform. Hindi, teka muna. Dinawit mo na naman si Duterte. Ayan, issue daw ng vlogger na Maka Duterte. Teka muna. Ba't napasok na naman si Duterte dyan, pambira? Kasi yung hearing daw dyan sa PIDEA Leaks ay para patalsikin si Marcos at ito ay para bigyan ng plataforma at bigyang daan itong vlogger na konektado kay Duterte na naman. Walang yan naman talagang buhay ito. Puro ka na lang Duterte. Hindi na tayo nakamove on sa ka-Duterte-Dutertehan na natin ganyan. Ay, nako. Ang daming mga senador, ganyan. May babaeng senador, habol ng habol kay Duterte. Meron din sa Kamara, Duterte ng Duterte. Ito naman si Duterte rin ng issue. Di na kayo makamove on. No? Sa Senado, nilagay niya sa mainstream media at pangatlong hearing na ngayon, pero alam mong pilit na pilit Talagang part lang ng agitation phase ito. Anong pilit na pilit? Iyan ginagawa mong demanda, ang pilit na pilit. Di ba? Paano pilit na pilit? Kita mo nga ang ganda ng ikot ng pagdinig doon ni Senator Bato. Ay, sus. Look who's talking. Nang sa gano'n, naghihikayat sila na magalit yung taong bayan at gano'n din, mahikayat nila yung mga active members ng Sandatahang Lakas para sa kanilang ouster plot. Gano'n po yung nahagip natin. Maliban po sa siya ay dating PIDEA agent or the other info na meron kayo tungkol sa kanila? Meron tayong mga dating kasama na nasa PIDEA, wala namang remarkable about this person, pero ang nakikita natin highly suspicious dito sa galaw nito ni Jonathan Morales is bakit hindi mo masabi kung sino yung confidential informant mo? Yun lang yun. Obvious ba? Kasi nga delikado. At nasa batas po yun. Hindi mo pwedeng pilitin ang source. Nangyari na po yan sa Kamara nung pinipilit pong isiwalat ni Ka Eric yung source niya. Hindi po pwedeng pilitin. Ikaw naman, ano ka ba? Bago ka ba ng bago? Delikado syempre. Delikado yung buhay ng informant. Saka nakakita ng pinaggangalandakan ng informant. Para ka namang hindi Kahit sabihin niyang mag-request siya na executive session, sabihin niya, na sa ganun, malaman kung sino talaga ang source niya doon sa kanyang planong operation laban kay President Marcos. Hindi niya masabi. That's impossible. No? So is it also good to know na kung sino yung sinasabing naghuhulog ng barya din sa box? Yun na nga. And may mga ilang instances na nakikita itong Jonathan Morales na kasama si Duterte mismo. Okay. Sabi ko na Duterte. Sino daw yung naguhulog doon sa sinasabi ni Marcos na jukebox? Ito si Morales. Hindi niya pa sinasabi na hula ako. Hindi ko pa napanood yung part na yan. Duterte na naman. Ay, nako, wala. Ang damit. Hoy, eto sa mga hindi makamove on. Please mag-move on na kayo. Hoy! Lahat na lang Duterte. Move on din pag mag-time. Tagal-tagal na niyan. Napaka-bitter nyo. Move on. Highly suspicious yun. Kasi kung neutral informant o resource person, dapat hindi ganyan. Hindi ka nakikita sa mga ganyang political activities na madudumisan yung intention mo.
nagsasabi dito, oy, o tawag ka na ng physical mo, physical, yun? Bakit puro interview yan? No nga eh. Puro interview nga ito. Mahilig sa interview rito, Mr. Prescon din to eh. Sir, di ba medyo ironic yung yung Scarborough Shoal, yung pagbenta, yun yung ina-assist sa inyo. Pero at the same time, yung sinasabing gentleman's agreement, hindi ba medyo ironic yun? Yun na nga po. No? Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa atin, na ito yung basis ng aking mga libel and libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung... Hindi kaya baliktad. Hindi, nagtatanong lang, baka baliktad, ha? Ako. Kasi ang sabi niya, yung tungkol sa Scarborough, yun ang binenta raw ni Trillanes, yun ang demanda niya. Tapos may secret agreement sa Duterte, siya daw ang idinadawit. Hindi kaya baliktad. Ikaw talaga yung totoong nagbenta at ang dinadawit nyo, Duterte. Nagtatanong lang naman, ha? Ng kompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippines. Pero sir, may info ba kayo kung talaga nagkaroon ng gentleman's agreement? I think foregone conclusion na yan kasi nag-umamin na yung Duterte. Tanong daw talaga bang nagkaroon ng secret agreement? Siyempre, sasabihin niya si Trillanes? At umamin din yung China at nagsalita na rin si President Marcos na he believes that secret agreement indeed exists. At kaya ito, bakla yan. Sino na naman bakla yan? Sabi ni Bajing de Lima. Hindi ko alam. Sino po sinasabihan niyo? Kailangan na imbestigahan yan para malaman ng taong bayan kung ano ang kinompromiso ng Duterte administration dito sa ating bansa. Wala pa siyang conspiracy theory para sa inyo na kayo yung dinudugo where in fact, iba naman ang gumawa. Yun na nga. Kaya kung na sila kakasuhan ngayon, kasi nung naiipit sila dito sa secret agreement na to, sa kanila ulit binabalik sa akin. Okay, ilang taong ko pinapaliwanag yan, pero enough is enough. Kailangan harapin nila itong kaso na to. Yun lang po. Thank you. Ay, grabe, no?